What's up guys? Guys, sa video na to guys ay itutuloy natin yung series natin sa Code of Ethics sa intindi natin at paano natin ipaliwanag to sa interview pag nag-apply ka ng security guard guys. Kasi dapat ang isang security guard maintindihan ang 11 General Orders, Code of Conduct, at saka Code of Ethics. Diyan tayo ginagabayan sa trabaho natin bilang security guard. Kaya kadalasan, yan yung tinatanong pag nag-a-apply ng security guard. So, tara guys, pag-usapan natin. Alright guys! Welcome sa Riddles TV. 14 years, more or less, bilang security guard, security officer. Okay guys? Ang pag-uusapan natin guys ay yung Code of Ethics number 9, 10, 11, tsaka yung 12. Kasi yung mga 1 to 8 ay meron na tayong mga video guys na ginagawa niyan. Dalawin lang niyo yung channel ko yan. Ayan, channel ko yan guys. So, ayan, channel ko. At pindutin niyo yung playlist dyan. At nasa playlist na kayo guys. Security Guard Matters. So, marami rin tayong ginagawang video yun guys. Sa mga pointers natin kung paano ka sumagot sa interview. At mga situational regarding sa trabaho ng security guard. At kung ikaw ay nagjo-duty ngayon na kulang sa training, alam ko maraming nangyayaring ganun eh. Pasalamat kayo ngayon at may YouTube channel na ma-access nyo at madagdagan yung kaalaman nyo. So yan ang ginagawa ko guys. Sinishare ko sa inyo yung aking karanasan nung ako nag-officer bilang security guard. Okay? So ang pakiusap ko lang guys, libre naman yan, wala namang bayad yan. Ang pakiusap ko lang ay mapanood nyo ng buo ang mga patalastas kung ano yung masasalubong nyo. Excuse me. Mga patalastas kung ano yung masasalubong nyo. Panoorin nyo ng buo guys para reward nyo sa akin. Makakapilkin man lang ako ng isang kape sa mga video ko. Okay guys? So baka yung mga may bagong dalaw dito sa channel ko guys at magtaka, inisip mo, security officer ba to? Ba't parang mahabang buhok? Tapos, diba, may mga earrings, nakasando, diba? Mukhang hindi security officer ang mukha eh. Huwag ka mag-alala guys, ako po ay isa ng retired. No? Retired na po ako bilang security officer, security guard. Yan sana ang pakay ko na mai-share ko sa inyo kung paano mag-retire ng maaga, anong mga diskarte. Kaso lang napapansin ko, walang interesado. So, binibigay ko na lang yung mga, tulad nitong pag-uusapan natin, ang mga idea kung paano ka makapasok sa pag-security guard at paano ka pumasa sa interview, sa exam, hindi mawawala yan, exam, interview sa pag-a-apply ng security guard. So, kung ikaw ay knowledgeable sa lahat na yan, Code of General Orders, 11 General Orders, Code of Conduct, tsaka Code of Ethics, lamang ka na sa mga kasabayan mo. Huwag ka lang malamangan sa yung tinatawag na physical appearance. Okay? So, tuloy na tayo guys. Paano ba natin ipaliwanag ang Code of Conduct, Code of Ethics number 9. Sige, ito yung number 9. Ayan, number 9. Okay, basahin na to. He shall diligently and progressively familiarize himself with rules and regulation laid down by his agency and those of the customer or clients. Okay. So, kung ikaw i-interviewin, anong pagkakaintindi mo nito? Sige ba? Di ba? So, kung ikaw, sasagutin mo, Sir, kailangan masipag at progresibo nating ipamilyar ang regulasyon or mga papatakaran ng agency at ng customer. Ano bang ibig sabihin nito?
Kadalasan kasi agency guys ay may iba-ibang regulasyon sila. Kadalasan kumpanyang pinagdudutihan natin, may kanya-kanyang regulasyon yan. Ang tawag dyan ay characteristic of place. Galing ka sa duty na to, ibang regulasyon nila. Galing ka sa agency na yan, ibang regulasyon nila. So ngayon, ikaw naman, ikukumpara mo. Bakit yung dati ko agency ganito? Bakit yung kumpanya ko pinagdutihan ganito? Ikukumpara mo, wala, hindi pwede yun kung ikaw security guard. Kailangan, sa puso mo, sa isip mo na itong regulasyon na to, ay i-implement mo yan sa duty mo at yung regulasyon ng agency mo ay susundin mo. Diba? Kunwari, ang agency nyo ay magre-require sa inyo ng tinatawag na kailangan mo ng 3 uniform. Diba? 3 uniform. Sasabihin ng agency, kailangan mo ng 3 uniform. Ang ibang katuwiran ng gwardiya, ano? Kaya nga ako nagjo-duty para magkapera, para bumili ng uniform. Tapos ngayon, i-require nyo kami ng 3 uniform? Wala pa nga kami sweldo. O, di ba? Ganun yung reklamo. Mayroon akong viewers, ewan ko ba kung umalis na ba siya sa channel ko, na nagreklamo siya, nag-comment siya sa akin na tama ba yun sir na yung kanila daw 13-month pay hinold ng agency pag walang i-present na bagong uniform. Ang katwiran niya ay bakit i-hold, kailangan namin yan Pasko. Di ba? Sabi niya. So sinagot ko siya ng video at galit na galit sa akin kasi hindi pumabor sa kanya yung sagot ko. Ito yon number 9, ethics. Kung ni-require ng agency nyo na ganun, hindi naman, tulad ng sitwasyon na sinabi niya, kung meron kang uniforme, ba't kailangan i-hold ng agency? Kaya hino-hold ng agency yung 13-month pay para mapilitan kang mag-provide ng panibagong uniforme. Di ba? Kasi require nila yon. Yun yung sinasabing rules and regulation. Bakit nga naman ginagawa ng ibang agency yun? Kasi may ibang gwardiya na isa lang uniforme, dalawa, kahit nanggigitata na, ay, di ba? Dahil nga dalawa lang, kahit yung mga patches nila, iba na ang kulay, dahil dalawa lang, isa lang, sino masisira? Yung agency nila. So, kailangan natin na ipamiliarize natin na, kailangan ng haircut to. Mag-haircut ka. Di ba? Yung kumpanyang pinagdudutihan mo, kailangan ang regulasyon natin dito, tumulong ka rito na buhatin yung mga bag ng mga bus natin. Gawin mo. Regulasyon nila Di ba? Yun, number 9. Wala tayong karapatan na reklamo, umalma, kasi nagwardya ka Sundin mo, okay? So, yun ang ethics number 9. Okay, guys? So, paano niyo papaliwanag, di ba? So, yun. Sabihin mo na pag kailangan nating na yung tinatawag na progreso ka at mabigyan ng kasipagang ipamiliarize ang mga rules ng agency at ng client na pinagdudutihan mo. Okay? So, punta na tayo sa number 10. Number 10. He shall at all times be courteous, respect ang salute his superior officer, government officer, and official of the establishment where he is assigned on the company he is supposed to serve. Given naman tong number 10 guys Natandaan yung 11 general orders? Number 10 ba yun? To salute all company officer. Ganon? Ito rin, binalik-balik lang din. Diba? Pag ikaw, security guard, dapat magalang ka. Respeto ka. Diba? Irespeto mo yung mga officer ng agency mo. Tulad kami mga officer. Ako minsan, pag may mga tao ako na medyo may kayabangan ba, kasi inisip siguro nila sa probinsya nila, tapos sila ng college, mayroon silang maayos na kalagayan o sa probinsya nila, napunta na Manila, nagwardya. Kasi may mga tao na ako dyan, guys, na may tauhan ako engineer nga dati. Pero yung engineer na sinasabi ko, magaling ako yun, magalang yun at mabait. Pero may mga tao ako na para bang ilo-look down ka. Kasi nga, ang tingin nila sa sarili ay mataas sila. Kasi nga, college graduate ako.
At may kaya kami sa probinsya namin. Nagwardya lang naman ako dahil pangsamantala lang to kasi nag-a-apply ako ng pulis. Hindi ka pa pulis. Security guard ka pa lang. So, kailangan sundin mo yung ano yung dapat na ito nga yung code of ethics na to. Di ba? Alam mo na kung paano ipaliwanag to. Maging magalang po tayo, sir. Maging marespeto tayo sa mga officer natin sa agency. Siyempre, pag government, officer, di ba? Alam naman di mo saluduhan yan. May isang security guard dati na nabalita na si Senator Soto pumasok. Hindi niya kilala si Senator Soto. Senador yun, ha? So, wala kang pakialam sa paligid mo, okay? Ngayon, mayor ng, kunwari, naka-duty ka sa Caloocan. Hindi mo alam kung sinong mayor ng Caloocan. Basta, sir. Tolerant, sir. Ganon-ganon ka lang. Kabastusan yun sa officer ng government natin, di ba? At ngayon, lalo na sa pinagdudutihan mong kumpanya. Pag hindi mo kilala yung mga in-house officer nyo at yung mga ranking officer ng kumpanya, tapos ka. Hindi ka magtatagal sa trabaho mo. Hindi ka marunong gumalang. At pag nakipag-usap, po, yes po. Parang ako dati, na Bisaya kasi ako guys wala akong po dati. Pag nakipag-usap. Kaya, ang unang tanong sa akin, Bisaya ka ba? Oo. Ganun lang ako, oo. Walang, opo. Walang ganun. So, kailangan marunong tayo lang kung makipag-usap tayo. Hindi naman siguro mahirap yan. So, itong number 10 guys, hindi naman siguro ito mahirap ipaliwanag na pag nasa interview na kayo, ano bang ibig sabihin ng Code of Ethics number 10? You shall at all times be courteous, di ba? Di ba? Ganun lang yun. At respectful sa lahat ng officer ng kwan. At saka yung mga empleyado na rin, kailangan bumati. Hindi lang salot ang paggalang. Kailangan bumati ka. At with your smile. Hindi yung, morning sir. Morning ma'am. Good afternoon, ma'am. Pero ang mukha mo parang asong narabis, di ba? So, hindi ganun. Morning, ma'am. Morning, sir. Ganun. Okay, ang dami mong problema. Sir, ang dami kong problema sa akin. Hindi ako mangiti. Hubarin mo yung problema mo sa bahay nyo pag naka-duty ka na. At ipalit mo yung pagkagwardya mo. Diyan tayo nabubuhay. Diyan tayo kumikita ng pera. Kailangan paghiwalayin mo yung problema mo. Ngumiti ka para hindi ka tanggal sa trabaho mo. Okay? So, naintindihan nyo na yung number 10. Okay. Punta na tayo sa Code of Ethics number 11. Ito. He shall report for duty in proper uniform and neat in his appearance. Ito na. Neat in his appearance. Ito na yun. Ito na yung sinabi kong, kaya yung regulasyon, ibang kumpanya, nagre-regulasyon na mag-provide ng bagong uniforme taon-taon kasi para yung kanilang gwardiya ay malinis. Okay? Malinis. Alright guys, kami mga officer sa detachment namin, bago kami mag-dispatch ng tao, ay nagkakanda kami ng inspection sa mga uniform during guard mounting. Kung hindi nyo alam yung guard mounting dahil baguhan pa kayo, meron na kayong video dyan. Hanapin nyo na rin yun sa playlist natin, guard mounting. Nandyan lahat yan, nilalatag na natin yan. So, tinitingnan natin, siyempre, una-una yung proper haircut. Normal yan. At saka yung mga patches natin. Inis na inis ako sa mga gwardya. Nung panahon na nag-o-officer ako, may nadadaanan ako mga gwardya na wala sa ayos mag-uniforme. Kasi bakit? Nadadamay ang mga gwardya. Maliit na nga tingin sa atin ng mga tao dahil sa agency tayo, lalong liliit pag may mga gwardyang wala sa ayos mag-uniforme. Okay? Sa mga pelikula nga guys, pansinin nyo yung mga dating pelikula, may mga pumapapil bilang gwardya. Nagsusuot lang ng uniforme, siguro para lang mabayaran ng talimpi nila, pero yung buhok, ang haba, pero naka-uniforme. Lalo din palabas ni Robin Padilla dati, na may palabas siyang gwardya siya kasama niya si Dick Israel. Kung hindi nyo pa kilala yung mga kabataan ngayon, naging gwardya sila. Pero yung pagsuot nila ng pang-uniforme, pang cinematic ba? Pang action-action ng dating. Pero improper yun. Nagagaya ng ibang mga gwardya. May tauhan ako na yung
Pershing cap niya, ano yung Pershing cap? Yung sombrero ng mga gwardiya ngayon, binabaliktad kasi pang Robin Padilla nga style. Which is improper yun. Pag sinita, nagagalit. Wala naman ako sa duty. Di ba? Wala ka nga sa duty, pero dala-dala mo yung institusyon ng gwardiya. Tapos aasta ka sa labas. Nakabukas pa yung nakalabas pa yung dibdib mo, kala mo kung sino kang macho-macho doon sa tabi. At naninigrilyo ka pa. Di ba? Buti nga yung ibang kumpanya, hindi Marte, yung may mga tato, tinatanggap bilang gwardiya. Anyway, kasi na nga yun, tanggap na nga yun yan dahil bilang tinatawag na tawag dyan yung art nga daw. So anyway, pero pangit yung, di ba? Anyway, bahala na. Kuhan ko lang. So, palaging neat tayo. Marunong kang magpulbo sa mukha mo. Ha? Marunong kang maglagay ng mga ano-ano para maganda tayong tingnan at tayong tayo natin. Hanggat maaari yung tiyan natin ay flat yan. Hanggang maaari. Pero kadalasan gwardiya, dahil nga tamad na mag-exercise, marami din akong video dyan regarding sa self-defense exercise. Diba? So kung malaki na tiyan mo, huwag mong pabayaan na mabawi mo man lang sa appearance mo pag nag-duty tayo. Para yung tao naman, ay ang tingin natin, matingin sa ating mga gwardiya ay medyo kagalang-galang tayo. Okay guys? So yung paglinis ng mga, di ba yung mga kintab, yung mga, dito yung mga patches natin, yung mga dito sombrero, nililinisan yan guys, chine-check up namin yan para pag duty, lalo na kami, mga sa main office kami ng bangko, main office kami ng mga, tawag dyan yung, tinatawag sa mga government, bago namin i-dispatch yan, in-inspection namin para neat nga kayo pag nag-duty. Ang problema lang, kung walang officer na nag-handle. Kanya-kanya kayong duty, dahil single post, kaya nadadaanan ko, medyo nakukuha ako sa, parang napapangiwi ako na, saan ba yung mga inspector? Inspector naman ang trabaho noon, yung mga single post, hindi na mga security officer. Sa inspector naman ang trabaho noon, ini-inspect sila kung nasa maayos pa sila. Okay? So, alam niyo na natin guys na yung Code of Ethics number 11, matik yun, pag nag-duty ka, kailangan presentable ka guys. Malinis ka at nasa proper uniform tayo. Hindi yung nag-duty ka, ang sapatos mo rubber shoes. Rubber shoes na itim. Tama ba yun guys? Ang required sa duty ay yung charol na itim na sapatos, hindi yung rubber shoes na itim. Okay? So, move na tayo. Kasi, kung na Number 12 na tayo guys. Okay, number 12. He shall learn by heart and strictly observe the laws and regulation governing the use of firearms. O, ayan na guys ha. So ito guys, paano mo ipaliwanag to? By heart ha? Strictly. Diba? Strictly observe. Pagdating sa baril guys, kailangan knowledgeable ka. May video ako dyan guys, marami din akong video guys. Dalawin nyo yung tinatawag na indiscriminate firing, mga how to, marami dyan, mag-scroll lang kayo dyan sa playlist ng Security Guard Matters at marami kayo makukuhang video na matutunan nyo. Anyway, dito tayo sa number 12. Ang liwanag by heart. Hindi pwedeng wala kang alam sa baril kasi kung wala kang alam sa baril, sigurado ay pahamak abutin mo. Okay? Marunong ka kung paano humawak ng baril, paano i-handle yan, paano ka, knowledgeable ka sa mga batas regarding sa baril. Tulad na nga pabalik-balik yung kwento, nung bago pa akong gwardiya, bumili ako ng ulam sa labas. Dala-dala ko yung firearms ko. Kasi single post kami dati. So, anong gagawin namin? So, bit namin yun. Natagpuan ako ng pulis, tinanong ako, saan yung duty mo? Bisaya nga ako, karating ko lang. Doon. Doon po, wala. Alam mo bang bawal yung ginagawa mo? Gulat ako, ba't bawal? Ano po yun? Ano po? Ano po ba? Bit mo yung baril mo, bumibili ka ng pagkain. Natatamimi ako, ba't bawal ba? Gwardiya naman ako, ganun ako. Yung pala, out of my AOR na. Dahil hindi ko alam yung panahon na yun. Di ba? Di ba? Governing by use of firearms, regulation, laws and regulation. So, dapat alam mo guys.
Di ba? Alam mo kung paano, hindi yung basta-basta katututok. Nagalit ka, ano? Ha? Ganun ka kaagad. Tuting yung guys. May mga security guard na nakikita ako guys ha, na nakipagtalo lang sa mga kliyente na wala namang dala kahit ano ang hawak. Bakit? Ganun-ganun agad. Parang gusto na bunutin yung baril. Eh, pag nakuhaan kayo ng camera doon, may kaso kayo doon guys. Parang tinatawag 310 yun, 310 yung action nyo. So alam nyo, hindi ko na i-elaborate dito kung ano yung mga laws at regulation na yon. Kayo na mismo mag-aalam noon. Ang pinag-uusapan lang natin dito, kung paano nyo ipaliwanag to sa interview ng security guard at paano nyo maintindihan tong Code of Ethics. Kasi ito nga po yung gabay natin sa duty. O, tira mo? Di ba? So, kung titingnan nyo yung 9, 10, 11, 12, di ba? Sa duty natin mga security guard, na kung alam natin yan, malamang-lamang hindi tayo pwedeng tinatawag na basta na lang isusubo tayo. Di ba? Mayroon akong ginawang video na isang security guard na dala-dala yung shotgun, hinabol na yung magnanakaw. Dala niya shotgun, hinabol niya magnanakaw. Kala mo nasa Batang Quiapo siya, ganun. Kaya hindi niya alam ang Code of Ethics number 12. Di ba? By heart. Strictly observed by laws and regulation. Bawal yung ginawa niya, binitbit niya yung shotgun niya dahil sinabihan siya ng kanyang officer na, tara, habulin natin, bitbitin mo. Yung kanilang officer walang dalang baril, so safety. Ikaw na walang alam dahil hindi ka nag-training, ano ba? Nag-training ka man, wala sa isip mo, o binitbit mo rin. Hindi mo alam na sinubo ka na. Dahil hindi mo alam yung Code of Ethics number 12. Okay, guys? So, I hope na itong napag-usapan natin ay magdadagdag ng kaalaman sa inyo, guys, at magliligtas sa inyo, at magbibigay din ng pag-asa na makapasa agad sa mga interview na pupuntahan nyo kung mag-a-apply na kayo ng security guard. So, mahaba na tayo, guys. I hope na yung mga baguhan na silent viewers ko na hindi pa nagsusubscribe, mapindot yung subscribe button at saka yung notification bell para updated kayo sa mga gagawin nating video, guys. At kung nagustuhan nyo yung video, guys, I hope na mabigyan nyo ng like. Ngayon, kung nabuluhan kayo, napangitan kayo, may dislike naman yan, guys. Pipindot na lang, guys, wala namang bayad eh. Para alam ko naman na, maraming hindi gusto yung video ko. So, mababago ko, ma-improve ko yung sarili ko na kasi nag-dislike kayo. Pero kung nagustuhan niyo, may like naman. Okay, guys? So, guys, kita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye!